Hello, everyone. So, again, this is George M. Rose, and welcome back to my YouTube channel. So, today we will be having our review for TLE again. So, I decided po not to continue the 150 bullets kasi as I've checked, doon po sa mga previous video ko dito sa aking channel ay uploaded na po siya. So, redundant na po kung uulitin ko pa. So, I decided and come up with this new setup. Yun po, magkakaroon tayo ng review sa foods. So, this is also a component of TLE, Technology and Livelihood Education. So, we will start with this one. Let me share my screen. Ayan. So, Majorship Home Economics. So, under po siya ng Home Economics, which focus on the food production and preparation with nutrition. Ayan. So, dito tayo start kasi it is very important na we are familiar with the terms, with the preparation terms and also the food cooking terms. So, as I've experienced po kasi meron doong mga terms na akala natin basic lang. Pero kapag nandun ka na, kasi pare-parehas lang sila, hindi mo ma-identify kung alin ba dito talaga yung tamang sagot or alin ba dito yung hinahanap talaga natin. Ano po? So with this video, I believe this can help you to pass the board exam, especially pagdating po dito sa ating food kasi ang food po ay isa sa component po ni TLE. So let's start with the food preparation terms, okay? So siguro sa inyo yung iba, familiar na dito, lalo na kung kayo ay TLE talaga yung kinuha or home economics talaga. So kung kayo naman po ay nasa part ng agriculture, so hindi nyo talaga to na-take itong food, ano po, or home economics. Um, so ngayon, i-discuss natin siya one by one. Sana makatulong tong video na ito sa inyo kapag nandun na kayo sa araw ng board exam. Okay, so let's start. So yung setup pala natin dito ay ila-lecture muna natin and at the end of this video, meron ako ditong test ex test enhancing skills po. Meron tayo ditong trial po, trial quiz doon sa bandang dulo. Okay? So, based, this is to moisten the meat or other foods while cooking to add flavor and to prevent drying of surface. Liquid is usually melted fat, meat, drippings, fruit juice, or sauce. So, si based or basting po, as you can see in the picture, ito yung parang iniihaw po natin and it involves cooking the meat either with its own juices. Ayan, dito parang pinapalabas natin yung kanya pong mga juices. So, dito, yung iba, kadalasan minamarinate pa po ito sa kung ano-ano pong sauces. So, the meat is left to cook, then periodically coated with the juice. And habang siya iniihaw, meron po tayong mga pinapahid-pahid po dyan para at least yung lasa po niya ay ma-maintain po natin. So, again, that is based or basting. Parang niluluto natin siya sa sarili niyang mantika, ganun. Okay? So next, we have blend. So blend is to mix thoroughly two or more ingredients. Ayan. So dito sa blend, kadalasan, gumagamit tayo ng blender. Ano po? So si blender po, this is the process of combining two or more ingredients together so that they can lose their individual characteristic and become smooth and uniform. So dito, pinaghahalo po natin siya ng halong-halo with the use of the blender. So for example, ginagamit natin siya madalas for cake. Cake, a butter result is of dry and liquid ingredients that are blended together to have a uniform mixture para magkaroon tayo ng isang uniform mixture. Ayan, as you can see, yung cream, yung berries, and the ice ay binlend po para magkaroon tayo ng uniform mixture or yung kumbaga ay halong-halo. Ano po? Next, we have the bread or the breadings. So, to coat with breadcrumbs alone or to coat with breadcrumbs with
Dilute is slightly beaten egg or milk and again with crumbs. Ayan. So as you can see in the picture, yung meat natin, ibinabad muna natin siya sa itlog. Then saka nilagyan ng breadcrumbs. At ayun, saka po natin siya ipapry. Ano po? So, optional lang naman yung paggamit ng egg. Sometimes, yung iba, ang ginagamit nila dito ay water. So, again, bread ay to coat. Kapag may nabasa sa board exam na coating, coat, that is bread or breading. Hindi po bread na tinapay ha. Breading, a process of combining two or more ingredients together. Okay? Next, we have dice. To cut into cubes, usually less than one half inch. Ayan. So, si dice. So, alam ko familiar kayo doon sa dice na laruan. Ano? So, si dice po ay type po siya ng cutting. Ano po? Or pag gagayat natin. So, cube-cube po yung ang itsura ng atin pong dice. Okay? So, ayan po. So, I have here some example pa po ng pagka-cut natin. So, we have small dice. Mas maliit po dun sa dice natin. We have large dice. The julienne. So, si julienne po pahaba. Medium dice. The fine julienne. And the Mistonet, okay? So, kadalasang lumalabas din sa board exam ito si Julian at saka itong si Dice. Okay po? Si Dice, si Julian po yung mukha siyang strips. Ano? Mukha pong strips yung atin pong cat. Next, we have drench. So, si drench po, to sprinkle or coat with flour or other fine substances. So, si drench po, parang kumbaga sa cake, yung nag sprinkle lang tayo doon sa ibabaw niya ng atin pong pang-sprinkle. Ano? Or kagaya ng nasa picture, yung chicken, nilagay lang po siya sa flour. Okay? So, drench means lightly coating food with a dry ingredients. Ayan, hindi kagaya ng breadings or bread, kagaya kanina, na kailangan pa siyang ilagay sa liquid o kagaya ng water or yung egg natin. So, si drench po ay kinu-coat po natin siya with a dry ingredients. Sa dry ingredients lamang po. Okay po? Next, we have flake. So, when we say flake po, to break or pull apart a food like chicken or fish that divides naturally. Ayan. So, dito sa flake, of course, pinaghihiwalay-hiwalay natin or hinihimay-himay po natin yung isda o kaya naman po ay manok. Ginagamit to kadalasan kapag tayo ay magmamacaroni salad o kaya naman po ay magluluto ng pansit. Ano? So, a flake po, pwede nyo siyang gamitan ng pork or pwede rin naman ang bare hands. Next, we have fold. So fold, so combine by using two motions, cutting vertically through the mixture and turning by sliding across the bottom by mixing bowl by each term. Ayan. So when we say fold, that is a technique gently combined with a light airy ingredients. Ayan. So dito, two motions yung ginagamit natin. Ano? Hindi pwedeng pagayong-gayon. Ano po? So, two motions lamang siya. At ginagamitan natin siya ng spatula. Ayan. So, the lighter the mixture is poured on the top of the heavier one in large bowl. Ayan. So, kung makikita nyo, kailangan malalim yung bowl natin dito. Kasi hindi pwede po na ito ay magpatapon-tapon kapag tayo po ay nagfo-fold. Ayan. So, dito kadalasan ginagamit natin yung mga beaten egg whites. 'Di ba? Minsan, inihihiwalay natin yung pula sa puting itlog. So, ito po, dito po natin siya ginagamit sa atin pong fold. Lalo na kung tayo ay gagawa ng mga whipped cream or cake mix. Ayan. So, fold technique po yung ginagamit natin or ginagawa natin. Next, we have grate. Grate is to rub the food against the grater to divide into small particles. Ayan. So, grate. Pag sinabi sa'yo ni chef na grate the cheese. Ayan. So, this is a technique usually gently combine, um, mali. So, when we say grate,
ito ay i-rub natin yung isang pagkain. Pwede rin ang cheese doon sa atin pong grater. Again, yung gamit natin na material dito ay grater and yung procedure na ginagawa natin is grate. Again, kapag nakita sa board exam, to rub the food against the grater and divide it into smaller pieces, that is a grate. Next, we have need. Need, kailangan mo ba ako? Okay, charot lang. Ayan, so need. This is to manipulate with a pressing motion accompanied by folding and stretching. Ayan, so dito, kailangan ay medyo matibay ang ating mga pupulsuhan. Ano? Kasi dito, ipipress natin ng maigi yung atin pong dough or yung atin pong ginagawang um, tawag dito, dough nga, ano? So, this is a process of working a dough mixture to form a smooth and cohesive mass para mabuo po natin siya. So, it can be done by hand or mechanically. Kasi usually sa ngayon, meron na tayong mga ginagamit na machines. So, proper kneading is essential for formation of dough with adequate elasticity properties, including the gas retention, of course, breads with fine grain texture and crumb. Ayan. So, nagmamatter talaga dito kung paano natin ipipress yung dough po natin para makabuo tayo ng maganda at masarap na tinapay. Next, we have the marinade. So, to let the food stand in marinade, usually in acid oil mixture. Ayan. So, siguro naman kayo sa atin ay familiar kayo dito sa pagmamarinate. Ano? So, dito nilagay lang natin sibuyas, bawang, tapos ay paminta, toyo, ano. So, depende po sa inyo. So, this is a process of soaking food in a season, often a acidic liquid before cooking. So, bago natin siya isalang or bago natin siya lutuin, nilalagyan muna natin siya ng iba't ibang timpla para makapagdagdag po tayo ng flavor dito sa atin pong food para sa ating minamarinate na pagkain. Next, to cut or chop in very small pieces, that is mince. Ayan, to cut or chop in very small pieces, that is mince. Ayan. So, usually, ang pinapamince sa atin ay yung atin pong garlic and onion. Ayan, kapag tayo magluluto ng Shanghai, mini-mince po natin siya. Ano po? So this is a food preparation technique in which food ingredients are finely divided into small pieces. So smaller pieces than dice. Kung yung dice maliit na, mas maliit pa po doon. And this is often prepared by chefs using a knife. Pero ngayon, kadalasan gumagamit na sila ng food processor or ano, yung panggiling. Ano po? Ayan. So that is a means. Pag sinabi natin to cut or to chop in a very small pieces, that is a means. Next, we have pear. Pear is to cut off the outside covering. Dito kadalasan, madaming ang nagkakamali. Bakit? So, si pear po at si peel. Ayan. Ano kaya yung pinagkaiba ng dalawa? So when we say fair po, this is to cut a thin layer of the skin on the food such as potatoes, apple, with paring knife or vegetable peeler. So dito kasi, tinatanggal lang natin yung balat ng atin pong food. Ano? To cut off the outside covering. Why peel? Dito sa peel ay binabalatan natin with the use of our hand. Ano po? So, peel is to strip off the outside covering. Dito sa pear, to cut off. When we say pear, to cut off the outside covering. Sa peel naman, to strip off. Magkaiba siya. Ang peel, binabalatan gamit ang kamay. Ang pear, ginagamitan po ng kutsilyo. Nakuha po. Peel the banana. Okay? Alam nga naman gumamit ka pa ng kutsilyo. Ano? Next, we have the score. So score is to make like cuts on the surface to cut 1/8 inches or 1/2 inches intervals in the patty edge of steaks
are chuffs to prevent edges from curling during cooking. Ayan. So, si score, hindi siya yung score mo sa board exam, ha? So, si score po, that is a make like cuts. Ito yung pag-create natin ng cuts po sa ibabaw ng mga pagkain natin. Bakit kailangan lagyan ito? Para mas maluto yung nasa loob ng atin pong food. So, when a recipe instructs you to score, it is referring to making shallow cuts on the surface of the food before cooking it. Ayan, nilalagyan natin ng score yung taas. Ano po? Ayan, so this is usually applied in bread, meats, and even in a fish. Di ba pag nagpiprito tayo ng tilapia, ginagayunan pa natin, ano? Or sometimes in hot dogs, nagaganon din tayo. So that is a score. Next, we have a skim. So to remove floating layer by passing a utensils under in a skimming milk by taking the cream. Ayan. So skim, inaalis natin yung mga nagpo-float doon habang bumubulak. So 'di ba? Kapag bumubulak or may pinapabulakan tayo or may niluluto tayong isang pagkain, bumubulak siya. Then may nabubuo doon sa taas na ingredients or minsan yung mga pots, yung mga scum ay umaakyat. So to remove the impurities, whether the scum or pots from the surface of liquid during cooking, thereby resulting in a clear or cleaner tasting final procedure. So this is a typical step when cooking stocks, soups, and sauces can be performed with a skimmer or a ladle. Ayan, so inaalis lang natin siya ng ladle. Ano? Again, sa board exam, pag nakakita, to remove floating layer. Ano yon? Scheme. Scheme yung procedure na ginagamit natin or ginagawa natin. Next, whip. To beat rapidly procedure expansion with its expansion. This is applied to cream, eggs, and gelatin dishes. Ayan. So, si whip naman po, excuse me, iinom lang po ako. Okay. Wala ang camera. So, si whip, ito ginagamit natin siya kapag po tayo ay bibit nung eggs or gelatin dishes kapag tayo ay pagsasama-samahin natin sila. So, anong pinagkaiba ni whip kay, ano nga yung isa kanina? Kay whip and yung isa kanina, ano ang tawag doon? Nalimutan ko tuloy. Yung isa ay yun, si fold, okay? Si fold at si whip. So, si fold po, ang ginagamit natin sa kanya ay ladle. Okay? So, dito po ang ginagamit natin ay whisk or mixer. Ano? Kasi dito, kailangan dumami yung volume ng atin pong nilalagay. Okay? So, to beat ingredients such as heavy or whipping cream, egg, salad, dressings, or sauces. So, you can use the pork, a whisk to mix to blend or incorporate air. So, patigilid yung atin pong paghahalo dito. Ayan, para mag-expand, para mag-produce ng expansion, para dumami yung volume. So, whip po yung ginagamit natin or ginagawa nating procedure. Next, we have the food cooking terms. So first, we have the baking. So baking, this is to cook in an oven type appliances. Cover or uncovered containers may be used. Ayan. So baking, alam ko familiar kayo. Syempre yung mga tinapay natin, yung mga cakes natin, nanggaling siya dito kay baking. Ano? So this is a process of cooking by dry heat, especially in some kind of oven. This is probably the oldest cooking method. So these are the bakery products, which include the bread, the rolls, the cookies, the pies, pastries, and muffins, are usually prepared from flour or meal derived from some of grain. Ayan. So, galing doon sa mga iba't ibang uri natin ng harina, all-purpose flour, pinrases, then naging binake siya, then ayan, naging product natin siya. Or bakery, pastries, or products like cakes and others.
Next, we have barbecue. So barbecue to roast slowly in grind iron, over coals or under a pre-flame or even electric unit, usually basting with a highly seasoned sauce. Ayan. So si barbecue po, this is to roast and to roast slowly in a grid iron. Ayan. So yung barbecue, sa barbecue, ginagamit natin nga pagluluto dito ay uling. Ano po? So, barbecue is an outdoor meal, usually from a form of social entertainment, which meat, fish, or any meat, any beef. So, dito natin siya niluluto. Ginigrill po natin siya. So, ang iba, ginagamit yung salitang grill. Ano? So, dito, kung kayo ay nag-iisaw, so, isa yun sa procedure ng atin po pagba-barbecue. Ano po? So, dito iniihaw natin, minamarinate muna bago po siya gamitin or lutuin. Ayan. So, dito, di ba ito ay cooking preparation na. So, ano yung food preparation na ginagamit sa kanya? So, we have basting. Bakit natin sinabing basting po? Kasi 'di ba sa basting, yung own juices niya ay ipapahid natin doon habang niluluto natin. So si barbecue, habang niluluto, pinapahidan po natin siya ng pampalasa or oil para ma-maintain po natin yung quality ng food po natin. So papasok po sa barbecue yung basting po natin, the basting food preparation. Next, we have the plants. So this is to preheat in boiling water or steam. Ayan. So blanching is scalding vegetable in boiling water. As you can see in the picture, this is steam for a short time. So blanching po ginagawa natin siya kapag gusto lang nating mag-steam ng mga pagkain. 'Di ba? So, minsan, yung iba, ini-steam lang natin kagaya ng mga tilapia, ayan. So, pinipreheat natin siya sa boiling water, nilalagay lang natin yung atin pong pagkain or food sa kumukulong tubig, that is blanching. Next, we have braising. To cook slowly in a covered container in a small amount of liquid. Again, when we say braise or bracing, niluluto po natin sa mahinang apoy yung atin pong food with a small amount of liquid. So, kung may bracing tayo, meron tayong stews or stewing. Ano po? So, si bracing again, you will cook the food in a slowly manner and covered with container. And ito po dito, meron lang tayong small amount of liquid. While the stews, so ano ba yung stews? Wait for a while. So, cistus po, ayan. As you can see on the monitor, we have two columns here, the braces and the stus. So, pag tinignan nyo yung picture, it explains a lot, tama? So, sa size, pagdating sa size, large pieces of meat tayo sa braces. Pag stus naman, small pieces lang. So, hinati lang siya sa maliliit. Ano po? Kapag sa liquid naman, dito, konti lang yung liquid ni brace, while the stews po, it completely covers the meat. Kumbaga, parang mapupuno na yung atin pong um, container or yung lutuan po natin. Pagdating naman dito sa garnish, sa brace po natin, niluluto yung garnish natin separately. Pero pagdating kay stews, kasama na po yung atin pong mga pang-garnish. Sa sauce naman po, pagdating sa sauce, yung braise natin, ini-strain natin yung sauce. Hindi siya kasama doon sa ating pong food. Dito naman sa stews, hindi siya ini-strain or nandoon na talaga siya. Kumbaga dito papasok na yung mga adobo natin. Ano? Cooking, finish in oven, yung braise natin. Sa stews naman, in oven or on a stove app. Okay. Again, we have the differences of braces and stews. Okay po. Maliwanag yun ha. Next, caramelize to heat sugar or food containing sugar until it may brown. It may color brown or characteristics flavor develop. So sa caramelize po, dito papasok
yung paggawa natin ng leche plan. So, yung asukal, ilalagay lang natin siya sa lianera tapos papainitan sa apoy hanggang siya ay mag-color brown. So, that is caramelized. Meron naman silang ibang procedure na uunahin muna yung pinakalinuto natin, tapos maglalagay ng asukal, saka ile-laser ng apoy, yung atin pong asukal para po matunaw. So, this is to caramelize, to slowly cook a food until it turns sweety, nutty, or brown. So, ano yung mga pwede nating i-caramelize? Caramelized, pure sugar or cook until it melts, becoming golden brown, sweet, and thick. So, yun po ang sarap na leche plan. Next, we have fry. So, to cook in fat applied, especially one, to cook in a small amount of fat, also called sauce, or pan fry to cook in a deep fry or fat, also called beef beef fat fry. Ayan. So when we say fry, dito yung tayo ay nagpiprito ng French fries. So dito dapat, ang palatandaan lang dito ay nakalubog sa mantika yung atin pong lulutuin. For example nga ay fries, chicken, ayun po. Deep frying ang tawag natin doon sa dinidip yung antag dito, yung lalagyan doon sa mainit na mantika. Basta pag sinabing deep fry, mas madami ang mantika kaysa doon sa niluluto. Tatandaan po ha. While saute, pag sinabi nating saute, kaunti lamang po yung small amount of fat na ilalagay natin. Ano? Dito naman sa saute, nagigisa lang tayo. Hindi natin kailangan ng super dami ng mantika. Unlike dito sa fry or deep frying, napakadami ng mantikang kailangan mo po dito para makapagluto. Sa saute po, small amount of fat or oil, makakapagluto ka na. Next, we have sear. So sear to brown the surface of the meat by a small quantity of liquid. Ayan. So si sear naman po, dito ang kadalasang ginagamit, sinisir natin ay yung mga steak. Ano? So steak, para din siyang barbecue. Pero dito po ay habang siya iniluluto, nilalagyan din po natin siya ng napakadaming juices or sauces. Ano? So, this is a technique that exposes ingredients. Typically, meat po yung ginagawa natin dito with a high temperature hanggang siya ay mag-brown na sa loob. Ano? This method enhances the flavor of the dish and it's often done in a small amount of oil or butter of fat. Ayan, konti lang po yung nilalagay natin na liquid dito kay sear. Next, we have the stir fry. So, si stir fry ay kagaya lamang din po ni saute. Ano? This is a cooking technique in which ingredients are fried in small amount of very hot oil while being stirred or tossed in a work. Ayan. So, si stir fry, just like sauteing, small amount of water, pwede na po siya. Then, as of water of oil, makakaluto na po tayo. Then, you will mix the ingredients. Parang naggigisa ka lamang. Ang sauté pagigisa eh. Sa stir fry, para ka nang nagluluto ng sinangag dyan. Ano, marami na po um, ingredients ang nilalagay natin. Basta ang kailangan lang dito sa stir fry, mainit na mainit yung oil na gagamitin natin. Next, we have toss. So toss is to tumble the ingredients lightly with a lifting motion. Use 2 forks of a spoon or fork. Ayan. So tumble, ito ginagawa natin siya sa mga vegetable salad. Ano? Naintok na ako. When you toss food, you shake or mix the small pieces in together with the sauce or dressing at toss salad. Ayan. So dito, gamitan lang natin siya ng spoon or fork. Ayan. So now we're done with the food preparation terms and the cooking preparation terms. So I have here 5 questions lang naman for you to enhance your test-taking skills. Ano po? So again, ang covered niya is food preparation terms and the food cooking terms. Ayan. I know kung naintindihan niyo po yun, yung atin pong na-discuss kanina. So parang review na lang naman siya kasi during college, na-discuss na po siya. Tama?
So ngayon po, binalikan lang natin siya ng mabilisan at nilinaw natin yung ibang concepts na medyo magulo sa atin, di ba? So parang yung pear and peel. So ano yung pinagkaiba nila? Peel pala. Pear and peel. Ano yung pinagkaiba nila? Again, to cut, gamit yung pear. To cut, gamit po yung kutsilyo. And ang peel naman ay magbubukas tayo with the use of our hands. First question. Which of the process below does not belong to the term saute? Ayan na nga. A is stir fry. B, fry. C, deep fry. D, pan fry. Ayan. So, ang natutunan ko sa pag-take ng board exam, unang gagawin mo ay assess the question. Which of the process below does not belong to the term saute? Bilugan mo yung salitang not belong at guhitan mo yung salitang term saute. Ang hahanapin daw natin ay hindi belong dito sa atin pong mga sa atin pong mga choices. So, unang tanong, alin ba dito ang saute? Ano ba pag sinabi nating saute? Tama? So, let's assess the choices. So, the correct answer is letter B. Letter B, fry. Bakit naman fry? Which is not belong to the term saute. So the term refers to frying using a large amount of oil. Option C refers to trying regardless of the amount of fat used, therefore can be used as mean saute or deep fry, hence is more acceptable than option B. And option D is another term that is used interchangeably with stir fry and saute, while option D may result to though not necessarily dry product. Okay, so yung saute po kasi natin, again, kapag tayo ay magsusaute, kailangan lang natin dito ay small amount of oil. So with these choices po, alin dito yung ginagamitan natin ng small amount of oil, di ba? So obviously, ang sagot dito ay letter C, deep fry. Kasi si deep fry, kailangan, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kailangan mas madami yung oil na gagamitin natin or mantika kesa doon sa niluluto po natin. So the answer in this question is letter C. Again, assess the choices and read carefully yung atin pong question. Nakuha po? Next, separating cooked fish or chicken into strips with the use of one hand is. Hindi naman siya specifically na one hand lang. Pwede namang dalawang kamay. Okay. So, what is the procedure na ginagamit natin dito or the cooking terms? So, separating cooked fish or chicken into strips. Disregard yun na yung one hand. A, cutting. B, slicing. C, flaking. D, folding. Ayan. So, again, assess the questions. Assess the question. So, separating the cooked fish or chicken fish into strips. Pag nakakita kayo ng strips, alin dito yung ini-strip natin yung ating chicken or fish. So, ang tamang sagot or the correct answer is letter C. Next, coating chicken or fish fillet with flour or of the other fine substance is blank. A, coatings. B, dotting. C, breading. D, dredging. Anong tamang sagot? Okay, the answer is letter C. Next, to maintain the juiciness of the meat while broiling is called baking, basting, barbecuing, or blending. The correct answer is letter B. Next, last question. Onions or garlics are usually chopped into very small pieces. This process is called A, marinate, B, mince, C,
Slice. D. Silva. Again, assess the questions. And the correct answer is mince. Okay, so I hope nakuha niyo po ng tama ang sagot sa lahat ng mga tanong. Kung oo, congratulations. You did a very good job tonight. Kung hindi naman po, balikan niyo lang po yung atin pong discussion kanina para mas maging familiar kayo doon sa atin pong mga food preparation terms and the cooking preparation terms. Okay, so I will end this I will end this record for now, and we will proceed to another review for the next um, meeting. Parang nagkaklase ano. Ayan. So I do hope po na makatulong ito um, review setup natin for self-review especially. Ano po? So, do you have any questions po regarding with this? You can comment. You can comment in the comment section para at least kung meron man kayong suggestion, clarification, i-comment nyo lang po below and I will answer it on our next video. So I do hope po nakatulong ito, and kung wala na po, so I will end this now, and that's all. Wala na akong masabi. So please subscribe to my YouTube channel for more updates. Lalo na kung gusto nyong maging updated dito sa atin pong TLE, which is the TLE, Technology and Livelihood Education. Again, that's all for today. Goodbye. Thank you for watching, and God bless you.